Mabuhay! Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The TT Show, ang Tarian at Halakin Showbiz Edition. And for our episode 8 sa aming season 10, sa aming year 2, palakpakan at may kasamang maraming sigawan po muna tayo kasi as of this hour, we already have 9,600 plus organic subscribers. Malapit na. 10K. Road to 10K. Yes, road to 10K is so near. Yes. Maraming salamat po sa aming 9,600 plus subscribers. Ang inyong pong pagmamahal, ang inyong pong suporta, at syempre pa ang inyong mga reaksyon ay lalong nagpapa-inspire sa amin ni Glenn, at syempre pa lalong nagpapalakas at nagpapakatag sa kredibilidad ng The TT Show. 9'6 na, totoong tao. Yes, hindi robot, hindi boosted, hindi AI, at hindi boosted. Kaya nyo yan? Ewan ko lang sa iba, pero sure ako hindi nyo kaya. At sa aming easy round, pag-usapan po namin ang dalawang binata na sa kasalukuyan ay marami ang nakakapansin. Correct. At hindi lang po sila pinapansin, ha? Marami rin ang kinikilig. Ang pag-uusapan po namin sa aming chikahan ay ang dalawang TikToker na sina Rix Galliano at si Christian Martinez. Ang tanong ng bayan, sila ba ay nagmamahalan? O sila ba ay naggagamitan? Correct. Glenn, napanood mo naman sina Rix at si Christian na ang portmanteau ay Rixian. What can you say about them? Ayun, napapanood ko kasi sila, pumapasok sila minsan sa mga feeds sa Facebook, syempre sa TikTok din nakikita ko rin sila. Yun nga, kumbaga marami nagsi-ship sa kanilang dalawa kasi nga itong dalawang to si Brix at saka si Christian, member sila ng TikTok group na Team Bardagulan. Ayun, kasama nila diyan sila Perla, sila Quindura, sila Benedicua, iba pang saka iba pang At ano ginagawa nila sa Team Bardagulan? Yun nga, madalas minsan kwentuhan lang talaga sila, tapos yung mga nangyayari sa buhay nila, tapos may mga portions na talaga yung may pa-shift doon kay Brix at saka kay Christian. Kaya naman kasi meron silang minsan yung tawag doon, merong nag-aano sila yung nawala ako. Nawala ka bigla. Hindi, yung minsan parang yung shifting nga, tapos yung may portion na parang nagsiselos, gano'n. Yun. May mga actingan ng mga selosan. Oo, kasi parang minsan naglalambingan. Tsaka yung may tampuhan, eksena, gano'n. Between Rix and Christian, kanino ka mas nagagwapuhan? Kanino ka mas, sa tingin mo, mas may appeal? Yung totoo tayo. Kay Brix. Bakit si Brix? Mas manly kasi siya. Okay. Tingnan. At saka kasi siyempre, di ba, maganda yung katawan. Kasi alam mo naman, kaya yung dahil sa ganda ng katawan niya, saka mahusay siyang bumoka Correct, mahusay siyang bumoka. Kasi nga nagla-live selling siya. Kaya tignan mo naman ang followers niya, more than 2.5 million ang followers niya sa TikTok. Si Christian naman, gwapo rin naman si Christian, 'di ba? Kaya lang tawag doon. I'm not saying na medyo kasi, medyo nasa side ng feminine ba tawag doon? Hindi ko naman masasabing Yung look niya is very Pinoy looking. Yung Pinoy na Pinoy. Si Christian. Si Christian. Diba? Kasi brown skin, na medyo chinito. Tapos nung araw, he was also into live selling. Nagpapakita siya ng Sam skin. Yeah, saka magaling kasi siyang sumayaw sa TikTok, diba? Oo. Diba? Yung mga TikTok dance challenge ginagawa niya. Gumiling-giling at kumanyod-kanyon. Kaya naman almost 1 million na rin yung kanyang followers sa TikTok. Pero ano makasabi mo sa ibang mga diwata na mas maliwanag pa raw sa sikat ng araw ang kilikili nitong si Brix kasi nga walang buhok sa kilikili. Hindi ko pa na-sight yung video na yun. Pero tawag doon, yun may kinalaman din kaya akala no iba
talagang may relasyon yung dalawa. Mhm. Kasi nga sa isang press con kung saan nilaunch sila as bagong endorsers, si Bricks may dalang bouquet of flowers. At Ah. alam mo, akala ng iba ay kay Perlas ibibigay. Yung Mhm. kasamahan nilang team talk at sa TikToker. Sa Team Timber Bardagulan, oo. Pero kay Christian pala binigay. Kaya ang Oh. mga nandun present sa press ko na yun, talagang nagsumisigaw. Nagsisigaw. Sa tingin mo ba 'tong open affection nilang dalawa ay totoo o fan service, pampataas lang ng views? Ayoko naman silang i-judge, 'di ba? Kung Hindi, i-judge mo sila. Hindi, kasi kung totoo naman, super support naman ako sa kanila kung talagang totoo yung kanila Kung No. naggagamitan naman sila, hayaan mo na sila, 'di ba? Kasi Oo. alam mo naman sa showbiz at pati na rin sa social media ngayon, uso naman yung gano'n. Oo. Kasi 'di ba? Saka may sosyaling trend mga sa gamitan sa social media. Oo. Nagko-collaborate. Oo. Collaborator sila. Oo. Iba na ang term ngayon, collab na, 'di ba? Collabs na. So sa tingin mo, may sinseridad naman itong lambingan ni Bricks at ni Christian? Oo, kasi matagal na rin kumbaga yung na-build na yung friendship din nila. Kaya nga siya binigyan ng flowers ni Bricks kasi for the longest time parang gusto raw makatanggap ni Christian ng flowers. So So parang you tinupad lang ni So ni gusto mo Bricks. bang makita in the nearest future na maging sila? Oo naman. Why Wala not? wala namang masama. Bagay naman sila at saka nakakaaliw naman silang dalawa lalo na kung silang dalawa lang yung magkasama sa video. Oo. Sa tingin mo, bakit napag-isipan ng mga binatang ito na maging gano'n, maging maharot sa isa't isa? Paano ko ba anuhin? Kumbaga, kung yun yung talaga nararamdaman nila, 'di ba? Wala naman sino man makakapigil dun sa damdamin nila. Kumbaga, kung maaaring marami rin silang napaniwala kung di man, 'di ba? Kung talagang naggagamitan sila, go na lang din, 'di So ba? ang tanong of national importance na feeling ko ikaw dapat ang maunang sumagot. Kung sakasakaling darating ang panahon na itong si Bricks at si Christian. Christian ay magkaroon ng television show o kaya ay pelikula, sa tingin mo ba manonood ang mga tao? I think naman kung may lalo na kung TV show siguro. Yes. Kasi siyempre it's free, 'di ba? Mm. Kasi alam mo naman yung nanggaling sila sa social media. So anything for free tinatangkilik ng mga tao. Sa pelikula, I doubt kung paano ko ba anuhin? Ay dati Hindi ko ma-gauge pa kung talagang ganong kalakas sila pati sa pelikula. Ako basta kung sa pelikula sila gagawa, gusto ko yung medyo may alam mo na. Okay. Alam mo na, yung BL, parang hindi ganon. naman BL, gusto ko pang Viva Max. Ay, my God. Yung ganun talaga, kasi parang Oo. feeling ko game naman sila sa ganun eh. 'Di ba? Pwede naman. Mga binatang-binata naman sila. Oo. Hindi naman sila mga teenager, feeling ko, 'di ba? Malay mo kunin silang Viva Max, di ba? Pero dapat sila magkatambal. Ha? Oo, Tapos- dapat sila. At dahil tuwang-tuwa kami, syempre sa Vriction, mas lalo naman kaming tuwang-tuwa sa aming mga letter senders. Yes. So basa kaibigan ko sa ating kauna-unahang letter sender Ayan, for galing today. Galing itong ating first letter kay Maria Consolacion Pahuelas. Araw-araw ko po kayong hinahanap. Ay, hinahanap talaga. Enjoy po ako sa inyong dalawa. God bless sa inyong dalawa. Yan. Maria pahanap. Consolacion, hindi lang kami si Basilio at Crispin para araw-araw hanapin. Pero thank you. Thank you. We super appreciate it. Ito naman kay Eloisa Seno Morente. At dahil sa nakita ko ang comment ni Sir Glenn Sibonga, na Ay. pagkatapos siyang may interview ang Mahalima sa kanilang first ever press con, at tapos noon
ay sinundan na niya ang road to success ng mga boys. Naging subscriber nyo na ako. Wow. Sino ba mga bias nyo, Sir Glenn at Alwin? Ako ay si Stel. Glenn, sino ang bias mo? Tinatanong ang ating bias. Yes, syempre bago ko sagutin yan, maraming salamat ha. Kasi kumbaga, dahil doon sa pagpo-post ko sa SB19, pati dito nadala kita. Maraming salamat. Bias, actually wala ako talagang bias kasi mahal ko sila, di ba? As in, mahalima. Punta kayo 5 sa akin. Hindi. Pero totoo 'yun, wala akong bias talaga sa kanila. Kung una-una kasi nung bago pa lang sila, sumasagot pa sa mga message ko si Pablo. Yan, pa siya noon, 'di ba? Kumbaga iba pa yung name niya noon, 'di ba? Oo. So Sejun pa siya. Oo, si Sejun. Siyempre, kumbaga somehow natuwa naman ako sa kanya. Pero of course, lahat silang 5, I admire them and love them. Ako ang bias ko, individual. Si Ken Suson. The first time I saw him, sabi ko, ay, napakagwapo ng mamang ito. Tall, dark, tapos he's just like oozing with sex appeal. Ship-wise, ang bias ko, alam nyo na dapat lahat. Correct. Kentel is forever, di ba? So, yun po ang aking bias. Si Ken at sa ships, Kentel. Go, Glenn! Ayan, ito susunod nating letter. Galing kay Ann Mina. Positive vibes kayo palagi. Sarap panoorin itong dalawang commentator na ito. Nakaka-good vibes every time na papanoorin ko kayo. Wow! Wow, salamat Anina. Oo. Nakakataba ng puso na napakasarap naming panoorin. At nabibigyan natin siya ng good vibes. Masarap kami dalawa. Oh my God! Huwag naman yun. At kasi, kaya kami masarap na masarap, sabi nga ni Kat Clavel G, malapit na kaming mag-10K. Lapit na mag-10K. Yes. Maraming salamat po talaga sa aming mga organic subscriber dito sa The City Show. Malapit na naman po isang milestone para sa iyong paboritong palatuntunan dito sa YouTube. At nakasubaybay talaga sila. Yes. Salamat sa pagsubaybay at syempre pa po sa pagmamahal. Dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Lency Bongga. Ito po ang The TT Show. Taria Natalia Kian Showbiz Edition. Onwards to 2000! Yay!